Umaga sa inyo lahat mga kapatid. Nandito na naman kami sa loob ng Altara sa Ayala. At nakita ko si Pastor Romy Tobias na nagja-jogging. At ako naman ay nagbabike. Ito yung bike ko. Nandito. Kaya magbibigay muna ng mensahe si Pastor Tobias para lumakas ang ating spiritual na pananampalataya. Pastor Tobias, go ahead. Muli ay ikagagalak ko po na makasama kayo sa vlog ni Brother Sinon at magbigay lamang ako ng maiksing mensahe para po sa ating kaluluwa at espiritu, dahil ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Ang ating katawan ay nangangailangan nito ng pagkaing material, ang ating espiritu ay nangangailangan nito ng pagkaing espiritual upang ito siya ay mabuhay. Sa isang bersikulo po na aking naalala, in Hebrews chapter 9:27, minsan lamang itinakda sa tao ang mamamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa talatang iyan, tatlong bagay ang ibinigay po ng Diyos sa tao. Tatlong araw ang ibinigay ng Diyos sa tao. Araw ng kamatayan, araw ng paghuhukom, araw po ng kaligtasan. Amen. Now, pagdating po ng kamatayan, paghuhukom, dapat po ang tao ay nangaligtas na po. Pag sinabing nangaligtas, mayroon na siyang katiyakan ng buhay doon sa langit. Amen. Tandaan natin, ang kamatayan ay dumarating na hindi nagpapaalam, at pagkatapos po ng kamatayan ay hatol agad. Pag sinabing hatol, impyerno at langit agad ang pupuntahan ng tao. Kaya kailangan po na habang nabubuhay po siya ay tiyakin niya po ang kanyang kaligtasan. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi po doon, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng kaligtasan sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahon, ngayon na po ang panahon ng kaligtasan. Now, Amen. pag sinabing ngayon ang panahon ng kaligtasan, ang kaligtasan ay kailangan pananampalataya, hindi po gawa. Dahil ang pag ikaw ay gumagawa para mangaligtas, hindi mo po matitiyak po yung langit, dahil gumagawa ka para ikaw po ay mangaligtas. Pero ang kaligtasan ay pananampalataya, kaya ngayon ang kaligtasan. In Ephesians chapter 2 verse 8 and then verse 9, ang sabi po doon, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Naway pagpalain kayo ng Diyos ng dalawang talata na aking naibahagi po sa inyo. Amen. Salamat po at mahal kayo ng Panginoon. Napakaganda mga kapatid ang mensahe ni Pastor Romy Tobias. Talaga naman, dalawa lang yung ating binubuhay dito. Physically, mayroon tayong buhay na physical at spiritual. So twice, we live only twice. Ay yung pagkain natin, yung ating physical na katawan ay tinapay, at ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. Kaya palakasin natin yung ating katawan sa pamamagitan ng pag-exercise, pagkain ng tamang pagkain, magkakain ng matataba at mga patipon para tumagal yung ating physical na katawan. Dahil ito, ating physical na katawan ay mamamatay, mabubulok. Kaya paghandaan natin itong spiritual na katawan, para pag namatay yung ating katawan na nabubulok, ay mayroon tayong buhay na spiritual papunta sa buhay na walang hanggan. Amen? Yun lang po mga kapatid. Thank you for watching.